Sinimula na po ng Amerikang mangolekta ng panibago pong taripa sa lahat ng inaangkat na produkto ng bansa pero nasa 10% pa lamang ang kinokolekta. Pero nagkaroon daw ho ng kalituhan kung bakit piniling ipatupad ang mas mababang taripa. Matapos nga pong i-anunsyo ni US President Donald Trump na itaataas niya ito sa 15%. Nauna pong pinaliwanag na US Customs and Border Protection Agency na 10% muna ang kokolektahin dahil ang kautusan para sa mas mababang rate pa lamang ang pinirmahan ni Trump. At wala pang formal na kautusan para ito'y itaas. Ayon po naman sa isang opisyal ng White House, sinisikap na raw po ni Trump na iakyat ang taripa sa 15%. Patuloy namang makikipag-ugnayan ng economic team ng Pilipinas sa Amerika matapos ngang i-anunsyo ni Donald Trump na magpapataw ito ng mas mataas pa na taripa. Yan nga ang tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ayon kay Castro, titiyakin ng economic managers na mananatiling stable ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika pagdating po sa kalakalan at investment at sa kabila po yan ng panibagong galaw sa pandaigdigang kalakalan. Sa ngayon nga, binabantayan na raw ng economic managers ng Pilipinas ang mga posible pang mangyari na maaaring makaapekto sa exporters at maging sa kalakalan. Samantala, bumaba po naman ang bilang ng mga sasakyang na ibenta sa unang buwan ngayong taon. Sa datos po ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, lagpas lamang sa 35,000 units ang naibenta nitong Enero. Mas mababa po daw yan ng 10% kumpara noong Enero ng 2025. At mas mababa ho naman daw ng 26% kumpara noong buwan ng Disyembre. Ayon po sa mga grupo, nakita na raw po nilang hihina ang bentahan nitong Enero. Lalo pat sumipa po ang bilang ng vehicle sales noong Disyembre. Sa kabila niyan, inaasahan po maaabot pa rin ang target na makapagbenta ng 500,000 units ngayong taon. Nilinaw naman po ng Land Transportation Office na fake news lang ang kumakalat na bali-balita tungkol sa bagong alituntunin para sa driver's license ng mga senior citizen. Kasunod po yan ang pagkalat ng isang video tungkol sa bagong medical requirements ng mas mahigpit na renewal process at pagbabago sa validity period ng lisensya ng mga senior mula sa Marso. Ang gate nga ng LTO, wala silang inilalabas na bagong direktiba ukol dito. Nananatili pa rin ang umiiral na patakaran at proseso para sa driver's license ng senior citizens. Samantala pa rin pinag-aralan po doon ng DICT na ipagbawal ang messaging platform na Telegram sa bansa. Yan po'y dahil daw sa amonoy talamak na pornografiya at illegal na pagsusugal sa naturang app. Nakatanggap daw kasi ang ahensya ng report na ginagamit ang naturang app para sa online sexual exploitation, mga scam, illegal gambling at deepfake content. Pero hindi niliwanag ng DICT ang mga insidenteng ito. Sa ngayon po'y nakikipag-ugnayan pa raw po ang pamahalaan sa Telegram para higpitan po ang mga tuntunin nito para maiwasan ang paggamit sa app sa illegal na aktibidad. Kung hindi raw po maghihigpit ang Telegram, mapipilitan daw po ang DICT na tuluyan ng ipagbawal ang naturang app. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!